The Department of Education, through the Office of Undersecretary for Administration, DepEd OUA, Information and Communications Technology Service, Educational Technology, ICTS EdTech, invites you to join its first ever international multidisciplinary webinar series in collaboration with the Global Educators Network Association of Teachers of English as a Foreign Language, GenTEFL, Thailand. This 3-day webinar series will gather experts and specialists from different areas of study and from all parts of the globe to equip and empower educators in their areas of specialization, integrated through educational technology. This event is a convergence of resource speakers and expertise to further teachers' ability to answer the challenges of these changing times through topics with educational technology integration. Be updated and save this following days. Solo Educalidad. Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang itulay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang itulay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICTS Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Elaine Del P. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na Pivot ang ginagamit sa ating itulay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Hi! Good afternoon, everyone! Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan, mga mahal naming mga mag-aaral, magulang at pati na rin mga guro. Ako muli si Tutor Arlene, ang inyong makakasama para sa Mathematics 1. Tayo ay nasa Quarter 4, Week 6. Malapit na tayo matapos, mga anak. Okay, bago tayo magumpisa, isa munang awit para sa inyo. Sabayan nyo ako, ha? Let's sing! Okay ba, audio ni Tutor? Manood at makinig kay Tutor Arlene, may bagong aralin. Handa ka na bang manood at makinig kay Tutor Arlene? Sasamahan ko kayong magbasa at magsulat, mag-drawing, magkulay, matuto din sa math. Halina't pakinggan mga kwento ko sa inyo kay Tutor Arlene. Kakayanin ang aralin kay Tutor Arlene. Alright. Hello sa'yo, Princess. Hello, Roxanne. Hello sa'yo, Vincent, Sonny Bing, Roxanne, Kisha. Hello sa'yo. Hello, Esek Jan. Nawa'y maganda ang ating araw ngayon, mga anak, at handang-handa na para sa panibagong aralin. At ang ating matututuhan ngayon ay pagtatansya at pagsukat ng haba, ng bigat at laman o capacity gamit ang non-standard units na panukat. Okay, ano ba ang matututuhan natin? Anong layunin ng ating aralin ngayong araw? Sa araling ito ay matututuhan mo ang pagtatantya at pagsukat ng timbang o bigat gamit ang non-standard units. Ano ba yung non-standard units? Matututuhan mo rin ang pagtatantya at pagsukat ng haba at laman o capacity gamit ang non-standard unit. Alright, pero bago yan, tayo muna ay magbalik-aral.
Paano nga ba natin naihahambing ang timbang o bigat ng mga bagay? Maaaring gumamit tayo ng mga salitang magaan kung isa lamang ang ating inilalarawan. Kung dalawa naman ang ating inihahambing, ito ay mas magaan. Gagamit tayo ng mas. Okay. Kung tatlo o higit pa, gagamitin naman natin ang pinakamagaan. Okay. Paano naman natin masusukat o maihahambing ang haba, lawak at taas ng mga bagay? Okay. Gagamit tayo ng salitang mataas, mas mataas at pinakamataas kung tatlo o higit pa ang ating inihahambing. Okay, maaari din namang mahaba. Ano pa? Mas mahaba at pinakamahaba. Okay, quick review lamang yan. At narito pa, tutulungan tayo ng ating mga mag-aaral para sa kanilang takdang gawain noong nakaraang linggo. Ayan. Okay, so panoorin natin ang video ni... Hello po, Tutor. Ngayon Yes. po, ay paghahambingin ko po ang mga bagay na nakikita ko po sa loob ng bahay po namin. Ayan, ihahambing niya ang mga bagay sa kanilang bahay. Mini speaker. Ito po ay Okay. maliit at magaan. Maliit at magaan daw. Ayan. Pangalawa po, CD tape. Ito po ay maliit at magaan. Okay, maliit at magaan din daw, sabi niya. Okay, next. Ayan. Pangatlo po, video tape. Ito po ay maliit at mabigat. Okay, mabigat naman yun, no? Okay, isa pa. Ayan, ano kaya? Ayan, medyo mahaba. Incredible light. Ito po ay mahaba at malaki at mabigat. Okay, ayan. So, nailarawan niya at naihambing. Ayan, may isa pa, may isa pa. Ito po ay mabigat at malaki. Thank you for watching po. Okay. Salamat sa iyo, anak. Ayan, meron pa. Naihambing niya at nailarawan niya ang mga bagay na kanyang natagpuan sa kanilang tahanan. Ayan. Ito pa ang ating mga batang matalino. Ayan, si Jersey, si Ron Ivan. Ayan, si Vincent, si Jurel, si Sophie. Okay, pinagsama-sama na ni Tutor ha. Si Maria Rosette, si Princess Liam, Prince Kelvin, si George, ayan. Si Aliana, si Liam Matthew. Ayan, salamat sa inyo mga anak. Okay, naalala nyo pa ba ang magkakaibigang sina Jean, Eva at Sheila? Ilarawan niya natin ang kanilang buhok. Okay, ang buhok ni Jean ay maikli. Ayan. Mas maikli naman ang buhok ni Eva kaysa kay Jean. At pinakamaikli ang buhok ni Sheila sa kanilang tatlo. Ayan, so nailarawan natin ang kanilang mga buhok gamit ang mga salitang maikli, mas maikli at pinakamaikli. At mayroon din silang electric guitar. Ilarawan natin ang kanilang mga electric guitar. Ayan, maliit ang gitara ni Jean, ngunit mas maliit ang gitara ni Eva kaysa kay Jean. Ano naman masasabi nyo kay Sheila? Okay, pinakamaliit ang gitara ni Sheila sa kanilang lahat. Ayan, sana ay naaalala nyo pa yan ha. Madali lang yan mga anak. Okay, bukod sa gitara, marunong din silang tumugtog ng iba pang mga musical instruments. Ayan, tingnan natin ang bigat naman ito. Patlang ang mikroponong dala ni Sheila, ito ay mabigat. Ayan, ngunit mas mabigat naman ang drum na dala ni Eva kaysa kay Sheila. At ang trumpetang dala ni Jean sa kanilang magkakaibigan ang pinaka-mabigat. Ayan, so naalala nyo pa, yan yung ating nakaraang aralin. Okay, dako na tayo sa ating bagong aralin ngayong araw. Pero bago yan, meron tayong matkwentuhan. Ayan, ang magkaibigan ay nagpunta sa playground. Ayan, ano kayang lalaruin nila? Ito sina Tonton at Rolly. Anong napansin nyo kay Tonton at Rolly? Sige nga mga anak, ihambing nga natin ang magkaibigan na sina Tonton at Rolly. Ayan. O sabi ni Esek dyan, ang galing ni Calvin. O nga anak, lahat kayo magaling. Okay, thank you po Tutor Arlene, sabi ni Liam. Okay. Ase, good afternoon. Ayan. Anong mapapansin nyo kila Tonton at Rolly? Sige nga mga anak.
Ayan. Sabi ni Christine Altea, sila daw ay nagsisiso. Sabi ni Princess Liam, mas mabigat po si Tonton. Sabi naman ni Jersey, mataba at mabigat po. Sabi ni Isaiah, sila ay naglalaro. Nagsasaya, sabi naman ni Royce. Ayan, mabigat si Tonton kasi ay mataba. Okay. O malusog na lamang, ano anak? Okay, mapapansin natin na si Tonton ang nasa ibaba. Bakit kaya? So sabi nyo, kasi mas mabigat si Tonton. Kitang-kita naman sa kalusugan ni Tonton, ano? Kaya siya ang nasa baba. Okay, ngayon mga bata, may ipapakita ko sa inyong improvise. Yan, na timbangan. Okay, so gumamit ako ng isang hanger. Ayan, hanger at dalawang plastic ng yelo. Lalayo ako para kita nyo. Ayan. Okay, tingnan nyo ha. Ngayon, hawak ko pa yung gitna. Ngayon, ilalagay ko na lang ito sa aking daliri. Anong napansin nyo mga anak? Dito sa kabila ay mayroon akong 6 na ballpens. Ayan, may 6 na ballpen. Dito naman ay isa lamang. Okay, ano napansin nyo mga anak? Kita ba? Ayan, ayan, ayan. Lalayo ko para makita nyo. Ayan, so ano napansin nyo? Alin kaya ang mas mabigat? Yung kayang 6 na ballpen o isang ballpen? Okay, sige nga, tingnan ko nga. Alin ang mas mabigat? 6 na ballpen o isang ballpen lang? Sabi ni Princess, hindi daw pantay. Tama anak, hindi sila pantay ng timbang. Bakit sila hindi pantay? Mas mabigat po ang 6 na ballpen, sabi ni Aileen, ni Aliana. Mas mabigat daw ang 6 na ballpen. Tama din si Isaiah. Siyempre kasi mas marami yung 6 na ballpen kaysa sa isang ballpen. So, itong 6 ang mas mabigat, ito namang isang ballpen ay magaan. So, ang tawag natin dito mga anak ay improvise lamang na timbangan, ano? Ayan. So, meron tayong mga tinatawag na non-standard units. O, tingnan nyo itong nasa larawan mga anak. Okay. So, dito sa timbang nila, Tonton, balikan natin, at ni Rolly, hindi natin nakita kung ano ang eksaktong timbang nila, di ba? Parang ito din. Hindi natin nasabi o nalaman kung ano ang eksaktong timbang ng 6 na ballpen at isang ballpen. Ayan. So, ang tawag natin dyan, anak, ay non-standard units na panukat ng bigat. Okay, ito, kagaya nito. Ayan. Sino nakakita na sa inyo ng yung kinikilong baboy? Paano kinikilo yun? Pag namimili si nanay sa palengke, ganito ba ang paraan ng pagkikilo, mga anak? Pag nagpunta si nanay sa palengke, sino nakasama na kay nanay sa palengke? Bibili si nanay ng baboy, ng manok, o kaya ng isda. Ano nakikita niyong pantimbang pagka bibili si nanay? Pwede kayang ganito lang, mga anak? Pwede kayang ganito lang, kids? Pwede kaya? O sino magsasabi ng pwede po ito? Okay, so hindi ito anak pwede kasi ito ay hindi natin malalaman ng eksaktong timbang. Ito ang tinatawag nating non-standard kung saan hindi natin malalaman kung ano ang eksaktong timbang. Ngunit, maaari nating makita o malaman kung alin ang mas magaan o mas mabigat. Okay, pag naman tayo ay gagamit ng standard units, kagaya nito, ayan, meron tayong pang-kilo. Ayan, pang-kilo ng bigas, pang-kilo ng isda, ng baboy, at saka yung timbangan natin, yung weighing scale para malaman natin kung ano na ang ating timbang. So, gamit ang mga panimbang na ito, makukuha natin ang eksaktong sukat. Yan ang tinatawag nating standard units na panukat. Pag sinabi namang non-standard, parang tinatansya lang siya, no? Okay, o kaya naman ay makikita mo siya, ngunit malalaman natin ang mas mabigat at mas magaan, ngunit hindi ang eksaktong timbang nito. Okay, kung halimbawa, bibili si nanay ng baboy, ito lang ang gagamitin. Hala, hindi malalaman ng tindero kung ilang kilo ang dapat niyang ibigay sa inyong nanay. Halimbawa, sabihin ni mama mo, pabili nga po ng 2 kilong baboy, hindi niya pwedeng gamitin to. Dapat gumamit siya ng standard units. Alright? Pero ito ay nakakatulong din para malaman natin kung alin ang mas mabigat o kung alin ang mas magaan. Naunawaan po ba? Alright. Hindi po pwede, sabi ni Kim, tama anak, kailangan natin gumamit ng ng standard units para makuha ang saktong timbang. Ang gagaling naman. Alright, tingnan nyo naman to mga anak.
Kumakain ba kayo nito? Ng mga prutas? Rich in vitamin C. Yan, para tayo ay malayo sa sakit. May pang-fight tayo sa COVID-19. Ayan, medyo lalakas ang ating resistensya. Tingnan nga natin kung ano ang kanilang timbang. Alin kaya ang mas magaan? O alin kaya ang mas mabigat? Tingnan natin yan. Okay, sige nga. Sabihin nga sa akin kung alin ang mas magaan o kung alin ang mas mabigat dyan sa dalawang prutas na yan. Sige nga, tingnan ko nga sa ating comment section habang ako'y nag-aantay. Shoutout muna kay Carl Nigel, kay Judith, kay Ron Ivan, kay Royce. Ayan. Sabi ni Isaiah, yung nasa left daw ang mas magaan. Mas mabigat po ang pinya, sabi ni Liam. Sabi ni Aliana, mas mabigat po ang pinya. Ayan. Sabi ni Jersey, ang kahel po ay magaan. Ayan, tingnan niya natin. Okay, tama. Si Princess, magaan po ang orange. Ayan, tama din si Christine Altea. Mas mabigat po ang pinya at mas magaan ang orange. Tingnan natin, ha? Ilagay natin. Saan natin siya ilalagay? Alin kaya ang bababa, mga bata? Kagaya nito, alin ang bumaba? Siyempre, yung mas mabigat ang bumaba sa timbangan. At yung magaan, yun ang nasa taas. Okay, alin kaya dyan ang ilalagay ko sa ibaba at ilalagay ko sa itaas? Okay, ang sagot mo ba ay? Ayun, ang orange sa taas at ang mas mabigat ang nasa baba. So ito ay parang si Tonton at ito naman ang parang si Rolly. Si Tonton yung nasa ibaba dahil mas mabigat ang kanyang timbang at si Rolly naman ang nasa taas dahil siya ay mas magaan. Okay, ngayon naman mga anak, pansinin nyo to. Ayan, bumalik na, no? Anong napansin nyo? Nadagdagan ang ating orange. Naging 3 at isa pa rin ang ating pinya. Ano napansin nyo sa ating timbangan? Tingnan niya natin. Alright, ang 3 orange at ang ating pinya ay magkasing bigat. Magkasing bigat na siya dahil nadagdagan na yung ating orange. Ayan ang tinatawag nating pagsukat ng bigat o timbang gamit ang non-standard units. Alright, naunawaan ba? Minsan kahit di natin timbangin, sa tingin pa lang, alam na natin kung alin ang mas mabigat at kung alin ang mas magaan. Ayan, pantay po sila kasi magkasing bigat na, sabi ni Princess. Sabi rin ni Carl Nigel, ni Aaron, ayan, ni Isa. Very good mga anak, great job. Okay, dahil dyan, bibigyan ko kayo ng, ipon tayo ng badges ha. Okay, meron nga kayo ngayong well done, batch. Ayan, nakaisa na. Sino yung tama ang sagot? Ay, pangalawa na natin to, ha? Alright, tingnan nga natin naman kung ang ating susukatin ay haba. Okay, haba naman. Meron tayong ginagamit na non-standard units na panukat ng haba. Meron din naman tayong standard units na panukat ng haba. Ano-ano yung non-standard natin? Ibig sabihin, maaari natin sukatin sa pamamagitan ng units o bilang lamang. Ngunit, hindi ito ang eksaktong sukat. Alright, meron tayong paper clips. Ayan, alam nyo to mga anak? Paper clips. Meron tayong pako. Maaari tayong gumamit ng paa. Okay, 1 foot. Ayan, isang paa. Meron tayong dangkal. Yan, dangkal. Yung ganyan. Yan, kamay ni Tutor Arlene yan. Maaari tayong magsukat gamit ang pagdadangkal lamang. Kagaya ng notebook na ito. Okay, tingnan nyo mga anak ha. Ang aking notebook ay isang dangkal at kaunti. Ayan, isang dangkal at kaunti. Gagamit naman tayo ng ballpen. Okay. Susukatin ko ito sa pamamagitan ng paggamit ang ballpen. So, ito ay isang ballpen at kalahati. So, tatandaan mo kung nasan yung dulo. Ang sukat ng aking notebook ay isang ballpen at kalahati. Ayan. So, yan ay non-standard units lang din, ano, mga anak? Okay, tingnan naman natin itong laptop ni Tutor Arlene. Ayan. Gagamit naman ako ng lapis. Okay? Gagamit naman ako ng lapis upang sukatin ang laptop na ito. Yan, yung kanyang haba. Okay, so ito ay isa. Okay, pag isa lang yung gagamitin nyo,
Ganito gagawin natin ha. Pwede nating paikutin. Ayan. So ito, kagaya nito, isang ballpen lang. So isa, tapos igaganon lang natin. Ayun, sakto. Dalawang lapis ang sukat. Kung meron ka naman dalawang lapis, so pagsasamahin mo lang siya. Kagaya nito. Isa, dalawa. Ayan, makinig mabuti kasi gagawin nyo to sa inyong takdang gawain. So ilang lapis ang sukat ng aking laptop? Mayroon itong 2 units ng lapis. Alright? So, kung isa lang yung gagamitin mong panukat, ayan, diba, isa lang yung lapis mo, pwedeng isang ganyan, tapos iikutin mo na lang ng ganon. Ayan. Okay, o kaya naman, lagay mo dito, lagyan mo ng palatandaan, sa yung dulo, tapos ilagay mo uli yung susunod pa. Alright? Okay, 2 po. Tama si Jersey. 2 lapis ang sukat ng aking laptop. Alright. So, gamit naman ang mga standard units, gagamit naman tayo ng ruler. Alright? Kunin ko yung aking ruler. Ayan. Okay, ito ay triangle, no? Triangle ang aking gagamitin. So, pag gumamit ako ng standard units, malalaman ko yung eksaktong sukat nito. At ang eksaktong sukat nito ay 8 inches. Okay, 8 inches ang kanyang taas. 8 inches at ang kanyang lapad ay 5 inches. Alright? So, sa ating mga iba pang aralin, tatalakayin pa natin yan kung paano gamitin yung standard units. Pinakita ko lang sa inyo kung ano yung pagkakaiba ng non-standard units na panukat at standard units na panukat. Wala pa yan sa module nyo mga anak ha, dinagdag lang yan ni Tutor Arlene. Alright. Okay, tingnan natin to. Tayo ay magmatsanay. Okay, ito ang isang lapis. Kunwari ang lapis na ito ay kay Jenny Lee. Ayan, lapis ni Jenny Lee. Susukatin niya ang kanyang nabiling lapis gamit ang kanyang paper clips. Ilang paper clips kaya ang sukat nito? Sabayan niyo akong bilangin ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ibig sabihin, ang lapis ay may 6 na units. Okay, got it. Sabi ni Dwayne. Sabi ni Mylene, 5 inches. Tama, okay. Okay, ito naman lapis natin. Lapis ni Junely, sabi ko kanina, gamit ang paper clips, ay nasukat niya kung ilang units ito. At ito ay mayroong 6 units. Pero kung gagamit ng standard na panukat, ang lapis ay nasa 7 inches. Okay? Kung centimeter naman, ito ay nasa 18. Ayan. Okay, centimeter. Alright? So, yon yung gamit ng ating standard units. Naunawaan po? Okay, ngayon naman, tignan natin to. Mayroon din tayong standard units at non-standard units na panukat ng capacity. Ibig sabihin ng capacity ay ang laman, no? So ito, gagamit tayo ng liquid ang gagamitin natin dito. Yung laman niya, no? Alright, kagaya nito. Tingnan nyo yung pitchel, ang mga anak. Yan. So, yung isang pitchel daw ay naglalaman ng 2 baso. Okay, 2 baso ang laman ng isang pitchel na ito. Ibig sabihin, mayroon siyang 2 units. Alright? Okay, tingnan naman natin yung galon. Ilang units ang kasya dun sa galon na ito? Mayroon siyang 4 na units ang kasya. At kung ito namang ating balde o pail, mayroon siyang ilang units? 1, 2, 3 units ng tabo ang kaya niyang ilaman dito. Yan ang tinatawag nating capacity o kapasidad. Okay. Sino dito yung nakaranas na uminom ng gamot kasi nilalagnat? Okay, tingnan ko nga, naranasan nyo na bang uminom ng gamot? Kalimitan, pinainom ko sa ko pag may lagnat sila ay paracetamol na liquid nung maliit pa sila. Okay, naranasan nyo na bang uminom? Paano sinusukat ni nanay o ni mama? Pag paiinumin ka ng gamot, gagamit ba siya ng baso? Gagamit ba siya ng bote? Ano kayang ginagamit ni nanay? Sige nga, lalo na nung baby pa kayo, nung maliit pa kayo. Anong ginagamit ni nanay pag paiinumin kayo ng gamot? Okay, ako po, nakaranas na po ako uminom ng gamot. Okay,
Oh, sabi ni Kim Andre, hindi po pwedeng gamitin yon. Okay, sabi ni Pia Joyce, kutsarita. Sabi naman ni Aaron Morales, nakaranas na daw siya uminom ng gamot. Sabi ni Jersey, pinaiinom daw siya ng 5 ml. Ayan, 5 ml. Ano yung ginagamit ni Mama? Kapag paiinumin ka ng gamot, maaari siyang gumamit ng cup. Okay, measuring cup. Yung may measuring cup na yon, parang maliit na baso yun na may mga guhit-guhit kung saan makikita doon ni nanay ang sukat kung gaano karami ang iyong dapat inumin. Kasi mga anak, pag napasobra, masama. Pag kulang naman, maaaring hindi tumalab ang gamot. So, kailangan natin doon ng standard na panukat. So, yun, sa pag-inom nyo ng gamot, ang gagamitin natin ay measuring cup o kaya ay measuring spoon. Ayan. So, minsan sasabihin ni nanay, naku, wala tayong measuring cup, wala tayong dropper. Alam mo yung dropper, pinapatak na ganon? Okay, sabi ni Rebong, dropper po. Tama, anak. Okay, wala kayong dropper, wala kayong measuring cup. Okay, gumagamit na lang, kagaya ko, ako din, ay gumagamit na lamang ako ng kutsara o kaya ay isang kutsarita. Kasi yon ay mayroon siyang 5 ml na laman pagka sinukat natin siya sa eksakto. Okay? So, yan ang ating maaaring gamitin sa standard unit. Measuring cup. Pero iba to iba tong measuring cup na to sa gamot nyo. Yung gamot nyo para siyang baso. Okay, measuring cup din at meron din tayong mga picture na mayroong panukat. May kalimitan ay 1 liter. Ayan. So, yan ang standard at non-standard na panukat ng capacity. Ay, lumabas ang sagot. Okay, tingnan nga natin ang picture na ito. Ang capacity daw nito ay mayroong ilang units. Mayroon siyang kapasidad na 4 na units ng baso. Non-standard to, anak ha? Non-standard. Yan. Sabi ni Ailiana, pag nagbe-bake po, gumagamit po ng measuring cups. Tama. Sabi ni Kim, meron tayong 4 units, ni Mylene, ni Ron Ivan, ayan, ni Mark, ni Carl. Tama, anak? Okay, ngayon naman, ang isang picture ay ginawa kong dalawa. Dalawa na yung ating pitchel. Kung ang isang pitchel ay may kapasidad na 4 na baso, ilan kaya ang units na magagamit natin dito sa dalawang pitchel na ito? Ilang units kaya ang capacity nito? Kung sa isang pitchel ay 4 na baso, ilan kung ito ay 2 pitchel? Okay, tingnan ko nga. Parang ito yung lesson natin dati Okay, yung ilang grupo sa bawat, ilang bilang sa bawat grupo. Sabi ni Ron Ivan ay 8 units. Sabi din ni Princess. Ayan. So, naia-apply nyo yung dati nating aralin, di ba? Okay. So, ilang bilang sa bawat grupo? Yan. Kung sa bawat isang pitchel, mayroon tayong 4 na kapasidad na baso o 4 units. At kung ito ay 2 pitchel na, mayroon na tayong 8 units. Tama si Mirha. Tama si Rebong. Si Aaron Morales. Tama, anak. Great job. Meron tayong 8 units. Okay, another super badge para sa mga nakakuha ng tamang sagot. Okay, next na tayo. Ayan. Sa isang pail o sa isang balde ay mayroon tayong ilang units? Mayroon tayong tama. Mayroon tayong 3 units. Okay, ngayon naman, dadagdagan ko ang timba o ang pail natin. Gagawin nating 1, 2, 3. Ayan, meron na tayong 3 timba. Ilan kaya ang units na ating magagamit sa 3 timba kung ang bawat timba ay mayroong 3 units? Okay, 3 na. Okay, naalala nyo pa, pwede tayong mag-skip counting. Ayan. 3 daw. 3, 6, 9. Kagaya ng sagot ni Ezekjan, ni Vincent, ni Royce Ivan, ni Princess, ni Diwana. Tama, tingnan natin. Skip count tayo 3, 6, 9. Ayan, mayroon tayong 9 units. Ang gagaling naman, palakpakan ng inyong mga sarili. Tama si Jenny Lee, 9 units. Si Judith, 9 units. Ayan. Okay, ngayon mga anak,
kunin na natin ang ating self-learning module at buksan sa page 30. Yan, gawain isa, suriin ang mga larawan sa bawat bilang. Piliin at bilugan ang may katumbas na haba ng 2 palito ng posporo. Ayan, titingnan natin ang mga bagay kung ito ay mayroon kayang 2 pirasong palito o 2 units ng posporo kapag ating sinukat. Okay, tulad nito. Bibilugan natin kung 2 ha. Okay, tingnan natin. Yung stapler na nakita ko dito sa amin ay mayroong 1, 2 units ng posporo. Bibilugan ba natin o hindi? Okay, bibilugan o hindi? Tingnan ko nga, mag-heart react nga yung mga nagsasabing kailangan nating bilugan or hindi natin kailangan bilugan. Tingnan nga natin. Okay, mag-thumbs up dito sa ating comment section o mag-heart react. Sabi ni Jersey, mayroon pong 2 units. Kaya naman, ito ay ating bibilugan. Yes. Okay, sige, sabayan nyo ako mga anak. Kunin ang inyong self-learning module. Bilugan ang stapler. Ayan. Next naman. Ano kaya ito mga anak? Ayan. Ito ay pantasa o sharpener. Ilang unit kaya ito ng palito ng posporo? Sa tingin nyo mga bata? Isang tingin lang, kaya nyo nang malaman kung 1, 2, 3 o higit pang posporo ang kailangan nating gamitin. Ayan, sabi ni Rosette, bilog po sa number 1. Sabi ni Ron Ivan, hindi po bibilugan ng number 2. Yan, sabi din ni Princess, tingnan niya natin, bakit hindi natin bibilugan? Dahil 1 lang po yan, sabi ni Vincent. Tama, anak? Okay. Excellent, Budge, para sa mga nakakuha ng tamang sagot. Palakpakan ang inyong mga sarili. Alright, let's go. Let's proceed to number 3. Ano kaya ito, mga bata? Ilang kayang palito ng posporo ang units ng pambura na ito? 1, 2, 3, 4, ilan kaya? Okay, yan, sabi ni Rebong, yay! Nakakuha na naman siya ng badge. Sabi ni Ron Ivan for number 3, hindi po bibilugan. Sabi rin ni Jenny Lee, tama rin si Kelvin, 1 lang pong palito ng posporo. So, hindi natin ito bibilugan. Alright, good work, badge! Ayan, pang ilang badge nyo na to, mga anak. Okay, next. For number 4, ano yung nasa number 4 nyo sa module nyo? Mayroon tayong ballpen. Ayan, ballpen. Medyo maliit lamang yung ballpen na ito, no? Cute. Okay, nakakita na ako ng ganyang ballpen. Napaka-cute. Kaya naman, mayroon lamang itong 1, 2 palito ng posporong units. Okay, so ito ay ating bibilugan. Tama si Jenny. Alright, number 2, bibilugan po ang number 4. Pero kung ang ballpen na gagamitin natin o susukatin ay yung regular na ballpen, ito ay mga 3 posporo, no? Pero ito ay 2 lang. Alright, next. Ito, medyo malaki. Ayan, tissue box. Yan. Ilan kayang palito ng posporo ito? Sa tansya nyo, mga anak. Sa tingin nyo, number 5, bibilugan o hindi? Okay, sagot nga tayo kung bibilugan o hindi ang number 5. Okay, sabi ni Jenny Lee, bibilugan mo anak ang number 5? Okay, sige, tingnan natin, malaman natin ha. Sabi ni Princess Lian, mga 3 posporo daw. Si Aliana, 5, hindi po bibilugan. Tingnan natin. 1, 2, 3 palito ng posporo. Ibig sabihin, hindi natin bibilugan. Okay, next. Ito. Alam na yan. Ang laki niyan. Sa tingin nyo, kailangan natin itong bilugan o hindi? Bibilugan kaya natin ang number 6? Bibilugan ba o hindi? Tingnan natin. Ang laki. Ibig sabihin, marami ang palito ng posporo. Kagaya nito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 units na posporo. Ibig sabihin, hindi natin to bibilugan. Okay, ito naman. Lapis. Alam nyo ako, mas gusto ko yung maiksing lapis. Kayo, anong gusto nyong lapis? Yung maiksi o yung mahaba?
Ako kasi nung kami elementary, alam nyo, kahit maliit na ang lapis, hindi ko tinatapon. Nanghihinayang ako kasi alam kong kaya ko pa rin yung gamiting panulat. Kaya kayo, pag ang lapis maiksi na, huwag itatapon ha. Pwede pa rin yung kagaya ng lapis na ito. Maliit na yan. Kaya naman, mayroon na lamang siyang isa, dalawang units ng posporo. Ibig sabihin, ito ay ating bibilugan. Pero kung ang lapis ay medyo bago pa, kagaya nito, ito ay may sukat na isa, dalawa, tatlo, apat, lima, mga anim na palito ng posporo ito, no? Okay, ayan, tingnan nyo yan, ha? Dalawang posporo na lang na units, pero ginagamit pa rin ni Tutor Arlene kasi sayang, di ba? Alright, next number. Number 8. Ayan, glue. Ang glue nyo ba ay may ilang units? Ito, kagaya nito, tingnan natin kung ilang units ng posporo mayroon ito. Sabayan nyo ako. 1, 2, 3, 4. Bibilugan o hindi? Okay. So, hindi natin bibilugan ang number 8. Kagaya ng sagot ni Princess, ni Aliana. Yan. Sabi ni Rosette, yung number 7 ay bibilugan. Sabi ni Kelvin, ang number 8 ay mayroong 4 na units, kaya hindi natin to bibilugan. Ganon din ang sagot ni Esek John. Okay, next. Ayan, scissors. Mayroon itong isa, dalawa, tatlong units ng posporo. Bibilugan o hindi po? Okay, sabi ni Janine, hindi po. Tama, kasi dalawa lang ang ating hinahanap. And for number 10, ruler. Ilan kaya yung palito ng posporo? 1, 2, 3, 4. Ilan na? 1, 2, 3, 4, 5, 6 units ng posporo. Bibilugan o hindi? Sabi ni Princess, hindi po bibilugan. Ayan. Sabi ni, eto may nabasa akong maganda yung sinabi niya. Ako po, sobrang liit na ng lapis ko po. Dati, ginagamit ko pa rin po. Tama, mga anak, huwag kayong mahihiya kapag maliit na ang lapis, ha? Pero kasi kung nakikita mga bata, pag maliit na ang lapis, ayaw nang gamitin. O, di ba? Sayang naman, may susulat pa naman yon, okay? Alam niyo ako, may nakita pa akong kaklase ko noon. Pag maliit na yung lapis niya, alam niyo, kinakabit niya sa isa pang ballpen. Nilalagyan niya ng tape para medyo humaba uli. O, diba? Improvised. Maparaan. Okay. Resourceful para magamit niya ng maayos. Okay. Gawain 2 na tayo. Page 30. 30 pa rin tayo. Suriin ang bawat larawan. Ibigay ang katumbas na bilang o sukat. Isulat ang iyong sagot sa iyong kwaderno. Okay, titingnan natin ang units ng bawat kapasidad nito, ha? Alright, ayan. Unang bilang, sa ating container na ito, mayroon itong ilang units. Mga bata, bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so ang sagot natin dyan ay 5 units. Yan lalagay nyo, ha? Okay, napansin ko dyan sa inyong self-learning module, yung 1, 2, 3, 4, inulit-ulit sa 5, 6, 7, 8. Okay, ito lang din yun. Parehas lang sila mga bata. Okay, number 2, tissue box. Ito ay pag nilagyan natin ng dice na medyo malaki, ito ay may kapasidad na 3 units. Iba-iba kasi sukat, di ba mga bata? May maliit, may malaki. Okay, ang isang jeep daw ay katumbas ng ilang units? 2 units ng kotse. Wow, kotse na ginamit na non-standard. Okay, next naman ay glue. Ilan ang katumbas niya sa non-standard units? Unit gamit ang stapler. Meron tayong 1, 2, 3. Ayan. Nakuha ba mga bata? Sino ang nakakuha ng 4 na tamang sagot? Mayroon kayong good work batch. Yay! Okay, next. Gawain sa pagkatuto bilang 3. Page 31 mga bata. Suriing mabuti ang bilang ng larawan sa bawat bilang. 3 tasang apple juice ang laman ng isang karton. Ibigay ang bilang ng tasang apple juice. Ayan, so mag-i-skip counting ulit tayo, no? Pwede tayo mag-skip counting. O sabi kanina, ang isang container daw ng apple
juice, ayan, ay mayroong isa, dalawa, tatlong kapasidad na unit ng tasa. Ayan. So, pag sinalin siya, mayroon siyang laman na tatlong baso. Sarap naman yan, apple juice. Okay. Unang bilang, kung ang bawat isang kahon na ito ay mayroong tatlong tasa, ilan ang kapasidad kung ito ay tatlong container na o tatlong box na ng apple juice? Sige nga, tingnan ko nga ang sagot. Okay, sa ating comment section, mag-aantay ako ng sagot. Alright, sabi ni Princess Leah, napakabilis. 9. Sabi ni Ron Ivan, ni Aliana, 9 cups. Sabi ni Princess Leah, 9 cups. Okay, sabi ni Diona ay 9 cups. Sabi rin ni Mark Charles, tingnan niya natin. Okay, skip counting tayo ha. 3 para sa isang container. 6 para sa sumunod. At 9 para sa isa pang container ng apple juice. So, meron tayong 3, 6, 9. So, ang ating sagot ay 9 units. Kagaya ng sabi ni Lay, ni Janelle, ayan, ni Judith. Great job mga anak. Sino nakakuha ng tamang sagot? Excellent. Alright. Next, number 2. Ayan, tingnan natin. Excuse me. Inom lang ako mga anak ha. Okay, sa number 2, mayroon tayong 1, 2, 3, 4, 5. 5 ang ating apple juice box. Ilan kaya ang kapasidad dito mga anak ng container na ito? Kung sa bawat container ay mayroon tayong 3 cups. Sige nga, tingnan ko nga. Ayan, sabi ni Ron Ivan. Ang bilis ni Kristen, ni Ron Ivan. Okay. Bilang uli. Sabi ni Eileen, 15. Sabi ni Esek John, 15. Tingnan nga natin. Alright. Okay, ilan? Ilan mga anak? So, let's do skip counting. Ayan. So, meron tayong 3, 6, 9, 12, 15 para sa 5 container natin ng apple juice. Ang galing naman mga bata. Palakpakan ng inyong mga sarili. Well done, batch, para sa nakakuha ng tamang sagot. Kagaya ng sinabi ni Judith, ni Liam, ni Gabriel, ni Janine. Ang galing ni Gabriel, oh. Sabi ni Gabriel ay 3 times 3 equals 9. Okay, 3 times 3 daw equals 9. Pero dito, ang gagamitin natin dyan ay 5 times 3. Alright, kung sa multiplication, ito ay 5 times 3. 5 na container, and then 3 sa bawat container o 3 units. Okay, so ito ay 5 times 3. Alright, next. Meron pa ba? Ayan. Ilan na ang ating, naku, na-reveal na pala agad ni Tutor Arlene ang sagot. So ngayon naman, mayroon tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6 na container ng apple juice. Okay. Ilan ang kapasidad ng 6 na container ng apple juice? Okay. So sabi ni Esek John ay 18. Sabi ni Eileen ay 18. Ayan. Saan natin siya i-multiply mga anak? Saan natin siya times? Kung gagamit tayo ng multiplication. So ito ay magiging 5 times 3. Okay, 6 pala to. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 times 3. Naduling si Tutor Arlene. Ayan, so 6 times 3 equals 18. Ayan, ang galing naman mga bata. So 6 times 3 equals 18. So yun ha, pwede tayong gumamit ng skip counting o kaya naman ay ng multiplication. Okay, so skip counting nga tayo. 3, 6, 9, 12, 15, 18. So yan, para sa 6 na lagayan natin ng apple juice. Okay, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Sana ay marami kayong natutuhan mga anak. Okay, ngayon ang gagawin natin. Mahilig ba kayong uminom ng tubig? Mahilig ba kayong uminom ng tubig? Kagaya ni Tutor Arlene, hindi ako nawawala ng inumin dito sa aking table. 2 pa yan.
Actually, may isa pa akong malaki, no? So, kada mangangating lalamunan ni Tutor Arlene, inom ako ng inom ng tubig. Kasi mga anak, ang tubig ay maganda sa ating katawan. Kailangan nakakainom tayo ng 8 glasses a day or more. No? 8 o higit pa. Ako, higit pa sa 8. Kaya ako mayat-maya na wiwi. Okay, kasi yung pag-pee natin, yung pag-ihi natin, nalilinis yung ating katawan. So, inom tayo lagi ng tubig para sa inyong, excuse me, para sa inyong takdang gawain. Okay, nais kong ipakita nyo ang inyong bote o bottle ng inyong inuman, ha? At ipakita kung ilan ang kapasidad na baso nito. Okay, tingnan nyo kung ilan yung capacity. Okay, kung ilang baso ang laman ng inyong inumin. Okay, so papakita nyo, hawak nyo yung bottle nyo, tapos ipapakita natin yung kung ilang baso ang laman ng inyong bote. Alright? At, okay, so yun ang ating una ha. Dalawa picture natin. Yung ikalawa naman, sukatin nyo naman ang inyong bote gamit ang paper clips o kaya naman ay, ayoko ng posporo, baka paglaruan nyo kasi paper clip o kung anumang panukat na available sa inyo na non-standard unit. Okay? So, dalawa yun, ha? Susukatin gamit ang non-standard unit at kung ilan ang kapasidad ng inyong boteng inuminan ng tubig. Okay? Maraming salamat sa panonood. Huwag kalilimutang panoorin kami ni Tutor Shane sa Araling Panlipunan for grade 2 sa inyong mga telebisyon. Meron din tayong pang grade 1, syempre, no? Mula kinder hanggang grade 12. Meron din tayong ALS mula Monday hanggang Friday, 7 o'clock ng umaga hanggang 7 ng gabi. So, syempre, kayo sa umaga kayo. Kami ni Tutor Shane ay makikita nyo tuwing Wednesday and Saturday, 9:15 ng umaga hanggang 9:40. At huwag kalilimutang mag-follow at mag-like at i-share ang ating mga educational videos dito sa DepEd EdTech Unit Facebook page at panoorin o pwede niyong balikan itong inyong mga lesson sa DepEd EdTech Unit at DepEd TV YouTube channel. Mag-subscribe na po, like and follow at lagi tayong mag-share. Huwag kalilimutan ding i-like at mag-subscribe sa aking YouTube channel, Teacher Arlene, kung saan marami akong ginawang educational videos para sa inyo. Bye-bye! Up next natin ay Math 2 ni Tutor Sherwin. Bye! God bless! Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating e-Tulay tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan sa Lunes mula 1:00 ng tanghali ang iba pang aralin sa ating e-Tulay free online tutorial session sa Science. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating e-Tulay tutorial session sa DepEd EdTech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam!